So, kamusta na mga idol? Kai Sotto update tayo ngayon. Kai Sotto kaya pala hindi nakapaglaro dito lang sa mga nakaraang laban ng Yokohama B Corsairs ay dahil nga inaayos pa as of now ang kanyang loan agreement. Well guys, bukod pa po dyan, may nakalaan pala talagang personal trainer itong si Kai Sotto dito nga po sa Yokohama. Ayon na nga rin po sa agent ni Kai Sotto na Wasserman ay 101% na fully recovered si Kai Sotto at handang-handa na nga pong maglaro dito sa kanyang magiging unang debut game sa Yokohama. At kung makikita nyo din, halos nga po tuloy-tuloy ang practice at pag-ensayo ni Kai Sotto kahit wala po siyang mga laro at mga laban. Dito po sa Yokohama ay medyo magaling ang kanilang trainer at may nagsabi rin at ayon na rin po sa ating mga pinagkakatiwalaang mga source, si Kai Sotto nga ay posibleng ipasok or mabigyan ng mahaba-habang playing time, which is nag-average from 15 to 20 minutes of playing time. Bakit po agad bibigyan ng mahabang playing time? Kakadarating lang o kakapasok lamang dito sa Yokohama. Itong pong si Kai Sotto kasi ay nagkaroon ng loan agreement at susubukan muna si Kai Sotto dito na mabigyan ng mahabang time. Kapag maganda ang pinakita niya and so far so good, magkakaroon siya ng maayos na kontrata dito sa Yokohama. At kapag bad performance naman ang pinakita ni Kai Sotto at yung mga error niya ay nangyari na naman paulit-ulit at kapag ka na-injury na naman ay tila baka malipat na naman sa ibang team itong ating pambato na si Kai Sotto. Hanggang ngayon po talagang sobrang naghihintay ang mga fans, pati ang mga bashers, sobrang dinadown si Kai Sotto at ang sinasabi wala na at goodbye NBA dreams na nga kasi nga lalong bumaba ang kanyang team na nalipatan, which is dito nga po sa Yokohama. Nasa mababang rankings po kasi ang Yokohama B Corsairs kung ikukumpara po dito sa Hiroshima Dragonflies, pero it doesn't mean na napakahinong kupunan na ito. Itong kupunan ng Yokohama ay talagang nakakasabay din sa mga sikat at malalaking team dito nga po sa B-League. At ang sinasabi natin, mas may enhance pa ni Kai Sotto ang kanyang pagiging sentro dahil dito nga po sa Yokohama ay napakabihira at kukunti lamang ang matatangkad na player. At si Kai Sotto ang kauna-unahang 7-footer na sentro nga ng Yokohama. Kaya kahit wala po tayong masyadong appearance kay Kai Sotto nitong mga huling laban ng Yokohama ay aasahan po natin sa mga susunod na araw or by next week may kasiguraduhan tayo mapapanood na natin ang ating pambato na si Kai Sotto. And well guys, huwag kayong mainip dahil hindi naman natin minamadali ang dream ni Kai Sotto at ang dream ng mga Pilipino na magkaroon tayo ng first pure-blooded Pilipino na makapaglaro nga po sa NBA. Bagko suportahan na lang natin si Kai at huwag nating i-bash ng i-bash. Narito kami para i-update kayo at para mabuhay ang suporta natin sa ating pambato na si Kai Sotto. And please guys, huwag niyong kalimutan naman mag-like and subscribe. Ilang suporta naman po sa ating YouTube channel. Maraming salamat.